Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Florante at Laura. Ang video nito ay pagsusuri o pag-aaral sa saknong 26 hanggang 40 ng Florante at Laura. Bago yan, meron bang pagkakataon na ikaw ay nagselos sa iyong minamahal? Ano kaya yung sanhi nito? Tignan natin kung ano ang mararamdaman ni Florante habang naiisip niya si Laura habang siya'y nakatali sa gubat. Kung siya ba ay nagselos dahil mahal niya o siya ay nagselos dahil may kakulangan tulad halimbawa ng tiwala. Simulan natin sa saknong 26. Ang sabi, kung siya mong ibig na ako'y magdusa, langit na mataas, aking mababata, isagi mo lamang sa puso ni Laura, ako'y minsan-minsang mapag-alala. So, sinasabi sa saknong na ito na kahit anong pasakit o pagdurusa na ibigay ng Diyos kay Florante ay makakaya niya, lalo na kung maaalala siya ni Laura ang kanyang mahal. At sabi pa sa saknong 27, gunita ni Laura sa naabang ibig, siya ko na lamang ligaya sa dibdib. So yung alaala na lamang daw ni Laura ang tanging ligaya ni Florante. Sa saknong 31 naman ang sabi, ngunit sa abak ko sawing kapalaran, ano pang halaga ng gayong suyuan kung ang sing-ibig ko sa katahimikan ay humihilig na sa ibang kandungan. So sa saknong 31, nakakaramdam siya ng panibuguho o selos sa pag-iisip niyang masaya si Laura sa piling ni Adolfo. Kasi sabi sa saknong 32, sa sinapupunan ng Konde Adolfo, aking natatanaw si Laurang sinta ko, kamatayay nahan ang dating bangis mo, nang di ko damdamin ang hirap na ito. So higit yung hinagpis niya o yung hirap niya sa pag-aakalang ang mahal niyang si Laura ay nasa piling ni Adolfo. Kaya't nasabi niya dun sa may 3 at 4 na linya na parang sinasabi niyang ninanais na lang niyang mamatay upang hindi niya maramdaman yung sakit ng pagtataksil. So yun yung naiisip niya kay Laura habang siya ay nakatali. Kaya ang naging resulta ng kanyang pag-iisip na yon sa saknong 33, dito hinimatay sa paghihinagpis, sumuko ang puso sa dahas ng sakit, uloy na lungay-ngay, luhay bumalisbis, kinagagapusang kahoy ay nadilig. Sa saknong 33, hinimatay o nawalan na ng malay doon si Florante sa labis na paghihinagpis dahil sa sama ng loob at saka sa paghihirap niya na rin na naiisip niya na ang kanyang mahal ay nasa piling na ng iba. Sa saknong 35 naman, ang kahimat sinong hindi maramdamin kung ito'y makita'y magmamahabagin, matipid na luha ay paaagusin, ang nagparusa may pilit hahapisin. Sa saknong 35 ay ang sino mang daw makakita sa kanya, tiyak na mahahabag sa kanyang kalagayan. So hindi maganda yung kalagayan ni Florante doon sa gubat. Sa saknong 38 naman ang sabi, halos buong gubat ay nasasabugan ng dinaing-daing na lubhang malumbay na inuulit pa at isinisigaw, sagot sa malayo niyong alingawngaw. So halos kasi nagising siya ulit tapos nung nagkaroon ulit siya ng malay, nagpapahayag pa rin siya ng kanyang mga himutok niya o nung kanyang nararamdaman na sinasabi sa saknong 38, halos buong gubat daw ay rinig yung kanyang mga pagdurusa, yung kanyang mga himutok, yung kanyang iyak. Yan. Sa saknong 39 naman, isa to sa mga inihibik ni Florante, ay, Laurang puoy bakit isinuyo sa iba ang sintang sa aki pangako at pinagliluhan ang tapat na puso, pinaggugulan mo ng luhang tumulo. Ayan, so sa saknong 30, inaakala niya o iniisip niyang pinagtaksilan siya ni Laura. So, ayun lamang yung tungkol sa saknong 26 hanggang 40. Muli, sinasabi ng lalaking nakagapos na kahit gaanong pagpapasakit ang ibinigay ng Diyos ay makakaya niya, lalo na kung maaalala siya ng kanyang sintang si Laura. At sa kabila ng malulupit na kamatayan, tanging lakas niya ang mga masasayang panahon ng pagsusuyuan nila ni Laura na inilahad sa ibang mga saknong. Ayon sa kanya, mas maligaya siya kung makikita niyang lumuluha si Laura sa kanyang bangkay at sa kabila nito ay parang may buhay siyang walang hanggan.
Subalit mas malaking kasawian para sa kanya kung si Laura ay magtataksil na iniisip niya. Dahil dito'y nawalan siya ng malay dulot ng sama ng loob at paghihirap. At sino mang makakita sa kanya ay tiyak na mahahabag. Ayun lamang ang pag-aaral at pagsusuri sa ilang mga piling saknong ng saknong 26 hanggang 40. Paalam!